everyone, and welcome to Friar's Desk, where we talk about spiritual insights, inspirational stories, and innovative ideas. A true inspiration in the field of broadcast journalism, Cara David's dedication and talent have led to a remarkable collection of top-rated, award-winning documentaries. Her journey to success was defined by her unwavering commitment to portraying the no-nonsense realities of life. Narito na po tayo ngayon sa ating Friar's Desk podcast, and we have here as our guest, Cara David. Good morning po, Father Dex. Good morning. Cara David, ano pong ibig sabihin ng Cara? Kasi I've heard of Cara, Katra Patria, no? Tama. Oo, ang buong pangalan ko, Father, ay Cara Patria. Ang sabi sa akin ng nanay ko, ang ibig sabihin daw ng Cara ay beloved in Italian. But I also know na ang Cara rin with a C is face and also expensive. Yeah, Oo, pero parang mahal, 'di ba? So and Patria is country. So when they actually named me Cara Patria, beloved country. Yun yung gusto nilang ilagay. Tapos nagkataon din na they made it K instead of a C kasi Karina ang pangalan ng nanay ko, tapos Randy ang pangalan ng tatay ko. So, Ka and Ra, yun. So, beloved country, David ang aking pangalan. Nag-isipan po talaga ang inyong pangalan. Oo. Speaking of your father is Professor Randy David. And he's very much known in the field of journalism and media. Opo. Pero ano po ba yung mga na-inspire po ba kayo sa kanya because he is also in journalism? Ganun po ba? Hindi. Hindi kasi si Papa naman ay sociologist. He did not study journalism and he was never a field reporter or journalist talaga na he's really a professor of sociology. Tapos nagkataon lang na noong 1986 ay nung nagbukas lahat ng media outlets at naghahanap sila ng talk show host, naisip nila, instead of getting a journalist, why don't we get a sociologist to host the talk show? Tapos naging talk show host na si Papa. Pero yun lang yung talagang first venture ni Papa in the media. He was never a journalist na katulad nila Jessica Soho, yung mga ganyan, nila Cheche Lazaro, na yung talagang gumagawa ng documentaries or nag-field reporter, ganon. Si Papa talagang ang start niya sa media ay talk show. So parang, pero na-inspire po ba kayo in a sense? Hindi naman po sa buhay niya po. Siyempre na-inspire ako sa tatay ko, pero hindi para pumasok sa media because Father, hindi ko talaga pinangarap na makapasok sa media. Wow. hindi siya talaga kasama dun sa mga pinangarap ko when I was young. Inspired ako by my parents because they're both professors in the University of the Philippines. So, bata pa lang ako, yung talagang gusto ko maging profession, gusto ko maging teacher. Whether sa elementary, sa high school, or sa college. Ang pangarap ko talaga maging katulad ng aking mga magulang na magturo sa university or sa eskwelahan. We have heard also that you wanted to be a historian or history teacher ba? History teacher. Specifically, Araling Panlipunan, Social Studies, kasi yun ang pinaka-favorite kong subject. Bakit po? Ano po yung meron sa history naman that you wanted to be? Hindi kasi ako magaling sa math, so history, charot. Hindi. No, I was sobrang fascinated lang talaga ako sa In which part sa of history. ano po yung history? Philippine history. Oo. Ano po yung fascination naman po sa Philippine history? Nung una, ang fascination ko lang ay dahil ang galing ko mag-memorize. So parang, ang taas ng grade ko sa Araling Panlipunan kasi ang galing ko mag-memorize. Pero eventually, na-realize ko na mas madaling intindihin at alamin yung mga istorya ng ating mga bayani kesa sa i-memorize mo yung mga numbers. So, sabi ko, imbis na magme-memorize ako, ang gagawin ko na lang, babasahin ko talaga yung buhay nitong mga bayani. Tapos,
Meron kasi noon na mga libro, hindi ko alam kung available pa siya hanggang ngayon, yung Adarna Books. Meron silang series ng mga bayani, tapos nakalagay siya, naka-storybook siya ng mga parang pangbata. So, nung bata ako, nagbabasa talaga ako ng mga talambuhay nila Emilio Jacinto, mga kartilya ng Katipunan, Andres Bonifacio, yung mga ganyan, Marcelo H. Del Pilar. Tapos naka-storybook form siya. Tapos Parang comics? Parang hindi comic, parang comics na may storybook, parang may pagka-fairy tale yung peg, pero yung ang ganda, tapos parang feeling mo kaibigan mo sila, yung mga sila Apolinario Mabini. Parang kasama kayo kasama doon. mo sila. So I think that's the best way to teach history to children Yung gawin mong naaabot, yung naaabot mo yung mga bayani na hindi sila masyadong naiiba sa iyo. Kasi minsan ang mga bayani nasa pedestal Oo. na hindi natin maabot. Na hindi natin maabot. Minsan hindi rin sila kasama natin, parang kasama natin. Oo, yung parang pag binasa mo yung mga history books noon na pambata, parang pakiramdam mo, ay, pwede rin akong maging ganyan. Ay, si ano pala mahilig sa ganito. Ay, si Andres Bonifacio pala nagbenta ng abanico dati. And out of curiosity, parang ginagaya na rin natin ang mga bayani. Correct. Na, ay, si Rizal pala mahilig sa ganito. Ay, ito pala yung unang librong sinulat ni Rizal, ganyan. Parang naiisip mo tuloy, ay, mag-writer na rin nga ako. Parang maging katulad ako ni Rizal. Parang ganun ko nakilala yung mga bayani. Kaya noon pa man, pangarap ko na gusto ko sana mag-aral ako ng history, tas magsulat ako ng mga libro para sa mga bata, para mas marami pang mga bata maka-appreciate ng kasaysayan. Marunong talaga kayong magsulat. Talagang gusto niyo. Sobrang yun talaga ang na-inspire talaga ako ng tatay ko tsaka ng nanay ko na magturo at magsulat. Yun talaga ang aking passion. Oo. Kahit simula't bata pa kayo. Simula bata pa lang, mahilig ako sumulat ng mga tula, mahilig ako magkwento, mag-imagine, ganyan. Nasa sa inyo pa? Nasa bahay niyo po yung mga isinulat yung yun? Oo. Doon nagsisimula ang lahat, hindi po ba? Kasi minsan sinasabi natin kahit nagsusulat ka ng libro, bakit hindi maganda dati? Pero nagiging eksperto kayo sa palagay na iyon. Dahil po siguro doon sa pagtingin nyo sa mga bayani, nakukuha nyo rin kung ano yung mga na isa sa buhay ninyo, ang kanilang mga buhay. Siguro ganon din po ang paraan nyo sa pagsusulat din. Kasi pumunta na po tayo sa eyewitness. Kasi doon po sa eyewitness, storytelling din po yung mga documentaries. Kasi ano po bang pinagkaiba ng eyewitness? Ngayon po ay 25 years na po pala eyewitness. Opo. Alam niyo po, Father Dex, nung nagsimula po ako sa eyewitness, hindi po ako host. Ako po ay writer. Kasi nga po talagang passion ko ang writing. Ang pinakamasayang bahagi po ng buhay ko sa eyewitness ay yung pag nagsusulat na ako ng script, hindi po yung pag humaharap ako sa camera. Talagang I really, really love writing, and I get a kick out of pag napagsama ko yung dalawang words, nakagawa ako ng metaphor or whatever, parang, natutuwa ako, kinikilig ako, gano'n. Napaka-nerd ko pagdating sa pagsusulat. Ayun, so nagsimula po ako sa eyewitness nung nagsusulat po ako for other hosts. So I wrote scripts for Ma'am Jessica, for Sir Mike. At kapag naririnig nyo na po na binabasa na po ng mga kinikilig ako, bonggang-bongga. Sobrang kinikilig talaga ako. Tapos hanggang sa eventually, nabigyan po ako ng break noong 2001. Mag-host ka na kaya? Parang gano'n. Kahit isang episode lang. So, kinarir ko po yun, yung first episode na yon. And then, ayun po, hanggang sa, 2 dekada ang lumipas, andito pa rin po ako. Kaya nga po, marami pa pong nanonood simula noon, no? Simula noon hanggang ngayon. Bigyan niyo naman po kami ng ibang mga documentaries po na naaalala ninyo. Kunwari po, Bitay. Marami po kasi award-winning po kasi mga documentaries at di natin maisa-isa sa lahat. Opo. Pero bigay po tayo na siguro
Dalawang documentary sa pwede nating masabi sa ating nakikinig na kung ano po yung nakatama po sa puso ninyo at sa isipan po nila. Marami po akong mga documentaries na ginawa tungkol sa mga katutubong mangyan ng Mindoro. To the point na almost every year, bumabalik po ako ng Mindoro. Napamahal na po ako doon sa Mindoro Oriental. The Mangyan people really taught me a lot about life. I remember the first time na nagpunta ako doon, sobrang discriminated yung mga Mangyan na laging silang sinasabi na primitive, tribal, yung mga ganyan. So, nakipamuhay ako doon sa mga Mangyan. Tapos, ang dami kong natutuhan sa kanila, Father. Una kong natutuhan sa kanila yung kumuha lang ng sapat para sa araw. Para naman yung ibang mga kasama natin ay makakain din. Yung hindi mo sasarilinin hindi mo sasarilihin ang lahat. Natatandaan ko kasi sobrang tumatak talaga sa puso ko yon. Kasi nung bata pa lang ako, ang nanay ko po kasi ay singer. Ang nanay ko ay composer, singer. So may kinompose na kanta yung nanay ko, ang title ay Sana'y Mayaman. Tapos, may sinasabi siya doon na parang, kung ang pera ay 10 at ang tao ay 10 lamang, walang magiging mahirap kapag kukuha lang ng isa ang bawat isa. Pero, paano kapag may isa na kumuha ng 9? Anong maiiwan sa 9 na natira? Kung kunyari, yung isang tao lang, kinuha niya yung 10 pera, anong maiiwan dun sa 9? Diba? Doon nagkakaroon ng mga mahihirap. So, nung pumunta ako sa bundok, tapos nakilala ko yung mga Mangyan, I'm sure hindi naman nila nakilala yung nanay ko, diba? Pero ganun din yung kanilang mindset. Sabi nila, alam ko, nanghuhuli kami ng isda sa ilog. Tapos sabi ko, alam mo kuya, kumuha kaya tayo ng malaking net para makakuha tayo ng maraming isda. Tapos, para po bukas wala na tayong hindi tayo magugutom. Tapos sabi niya, tapos tawa sila ng tawa. Sabi nila, bakit po tayo kukuha ng marami? Hindi naman po ako, mabubusog na po ako sa isa lang. Tapos sabi ko, sayang po daming isda, kunin natin lahat. Tapos sabi niya, bukas naman po nandyan pa rin naman po yung mga isda. Tama din naman. Ibibigay naman po yan ng Panginoon. Totoo naman. Bukas. Pero pag kinuha po natin lahat ngayon, baka po bukas hindi na tayo bigyan ng ilog. Dahil naging sakim tayo doon. Sobrang talagang sabi ko, grabe, ito yung mga tao na sinasabi nilang uneducated. Pero di ba, Father, parang when you talk about education, sasabihin nila uneducated itong mga taong to. But these people, sila yung nagtuturo sa atin na hindi, just take whatever is due you for that day. Yun yung values na hindi natin makita ng kahit mga edukado, actually mga edukado pa nga ang gumagawa ng hindi maganda. Nanlalamang tayo sa ating kapwa. Kaya yung isang siguro doon po sa mga tribo, sabihin natin sa mga Mangyan, makikita natin yung community spirit. And which brings me to one of my most memorable documentaries, which is Ambulansyang Depaa. Tungkol ito sa isang community ng mga Mangyan sa Mindoro Oriental, sa Bansud, Mindoro Oriental. Alam niyo, Father, nung umakyat ako dun sa bundok na yon, nagulat ako, lahat ng bahay may duyan. Yung duyan, naratan na duyan. Tapos sabi ko, ay may baby po. Akala ko may baby kasi may duyan eh. Ay may baby po kayo. Tapos sabi nila, wala po. Pagdating ko, ay may duyan din. May sanggol po. May baby po dito. Kada bahay may duyan. Pero wala namang sanggol. Wala namang baby. Sabi ko, sino nagduduyan dito? In-explain sa akin ng mga Mangyan. Sabi niya, malayo po ang ospital sa amin. Para po dalhin namin yung mga maisakit doon sa ospital, kailangan naming pasanin sila. Sinasakay nila sa duyan yung mga may sakit, papasanin nila for 4 hours pababa ng bundok. Ano sila? Pasan-pasan nila talaga. Relye-relyebo sila. So nagkataon nung time na yun, may ibababa sila. So na-document namin yon na may ibababa sila sa kabundukan. Pasan-pasan sila, 4. Relye-relyebo sila.
Tinanong ko, may bayad po kayo? Tapos tumawa sila. Sabi nila, ba't kami hihingi ng bayad? Sabi ko, mahirap po magpasan. Wala po kayong honorarium, sweldo, talent fee. Alam mo naman sa atin dito, Lahat, di ba? Kada kibot mo may bayad, di ba? Sa kanila parang sabi nila, ay hindi po, ito po'y ginagawa namin ng kusa. Bakit po? Ganon yung sabi ko, bakit po? Mabibigatan ka. Ang sagot niya, kaya po bawat isang bahay may duyan kasi kapag kami po ang nagkasakit, sigurado pong may magpapasan sa amin. Kaya kapag ang kapitbahay ko ay may sakit, ganon din. Ako ang magpapasan sa kanya kasi hindi natin alam baka bukas makalawa, ako naman ang kailangang pasanin na. Sila yung nagturo sa akin na ang mabigat ay gumagaan kapag marami ang pumapasan. Wow, napakagandang ano yun. Kasi totoo yun, di ba? Pag marami tayong nagpasan ng malaking problema, gumagaan yung problema. At diba? hindi natin nakikita yun as problema. Correct. Kasi maapektuhan buong komunidad. Correct. Parang bayanihan spirit din. Ano? Grabe. Yung pala talaga ang value ng isang Pilipino. Parang nawala na ngayon ang ganong konsepto. Doon sa bundok marami pa. Doon sa bundok marami pa. Kaya ako nagagalit ako kapag sinasabi nilang uneducated yung mga katutubong Pilipino. Kasi grabe ang values nila. Kasi pag sinabi natin edukado, kailangan makapagtapos ka ng kolehiyo, ng high school, ganun, para masabi mo edukado ka. Pero yung mga paniniwala mo, yung values mo, hindi mo naman naisasagawa din. Hindi katulad ng mga nandoon sa bundok. Sobrang humbled ako, Father. Pag pumupunta ako sa bundok, tapos nakikilala ko sila at nag-uusap kami, humbled ako. Kasi eto ako, nakapagtapos ng kolehiyo, may master's degree and all. Pero ibang-iba sila. Ang dami kong natututuhan pa rin sa kanila. Diba? Yan po siguro yung sinasabi nilang humanity. Yes. Yun po talaga yung pagiging tao. No? Doon po natin na nalalaman na strip mo ko ng maraming bagay, no? Nagkagamitan mo ng bahay mo. Pero tignan mo sa ilalim ng puso mo kung ano yung pakikipag-usap mo sa tao. Itong mga mayan, ito yung mga sinasabi nating hindi edukado, sila ang totoong tao. Kasi 'di ba sabi nga ni Jesus dun sa mga apostoles niya, kung gusto mong sumunod sa akin, itakwil mo lahat, 'di ba? Lahat ng material things. 'Di ba may isa pang ang apostoles sarang, talaga? Iiwan ko lahat? Hindi pa pwedeng 'di ba? Iiwan mo lahat kasi hindi yun yung importante. Ang mas importante yung ituturo mo. Diba? Saka yung sumunod sa Panginoon, na yung pagsunod din sa Panginoon, yung serbisyo mo rin sa kapwa mo, yung hinubad mo kung ano man na meron ka, kailangan makapagserbisyo ka sa ibang tao. Hindi yung kakamkamin mo lahat, no? Parang sa'yo lang, ikaw lang ang pwedeng mabuhay sa mundo. Kaya gustong-gusto ko yung eyewitness kasi every time pumunta kami sa isang community, may bago na naman akong kaalaman. I'm still a student. Patuloy akong natututo, and every time pupunta kami sa isang komunidad, may bagong kaalaman. And you don't feel like it's work. You feel like you're just learning every single day. You need to unlearn din in order to relearn and learn more. Kasi minsan sinasabi natin, ito yung tama sa buhay, kailangan ganitong gawin mo para umakyat ka sa lipunan, magpakayaman ka, magpakatalino ka, pero hindi mo nakikita yung pagiging tao mo sa ibang tao. Yes. Diba po? Yes. Kaya po yung eyewitness ay talagang eye-opener, kumbaga. Eye-opener sa ibang tao, sa aming lahat. No? Na may mga ganito palang klaseng sitwasyon na hindi natin nalalaman. Oo. Kaya po siguro napaka-importante ng documentary ng mga eyewitness kasi dito sa kamay nila, ito yung nagiging problema natin. May mas mabigat pa palang problema sa ibang bayan. Minsan kasi, Father, di ba, parang napaka-self-centered natin. Aminin natin. Minsan, we just think about ourselves. Parang feeling mo, pinagsakluban ka na ng langit at lupa kasi, na-miss ko yung taxi ko, na-miss ko yung Grab, binrake ako ng boyfriend ko, yung ganyan. Kala mo na bigat na, no? Ang bigat-bigat para sa'yo. Of course, mabigat naman din talaga yung problemang yon, di ba? Pero, when you watch Eyewitness, maki-feel mo na there's a bigger world out there. 'Di ba? And baka
pwedeng maging grateful ka pa rin for whatever you have right now. Ang nagturo sa akin ito si Bishop David, yung aking uncle, si Bishop Pablo Virgilio David, si Tito Ambo, sabi niya sa akin, only grateful people will have a sense of mission. Yeah. Kailangan malawak yung pagtingin mo sa mundo para malaman mo kung gaano ka ka-blessed. Kasi kapag grateful ka, kapag blessed ka, pakiramdam mo sa sarili mo, thankful ka, nagpapasalamat ka sa buhay na ibinigay sa iyo, ito yung mag-uudyok sa'yo para magbigay sa iba. Hindi ka kasi pwedeng magmalasakit sa kapwa mo kapag hindi ka grateful at nagpapasalamat. Kaya lagi kong sinasabi sa mga kaibigan ko, at yun din yung aking motto ng aking maliit na scholarship foundation, yung Project Malasakit. Magdasal, magpasalamat, at magmalasakit. Yun eh. Pag nagdasal ka, alam mo na yung buhay natin ay bigay ng Panginoon. Pag nagpasalamat ka sa buhay na meron ka at ibinigay sa'yo, mag-uudyok ito para tumulong ka at magmalasakit sa kapwa mo. Magdasal, magpasalamat at magmalasakit. Ang ganda po, no? Project Malasakit. Ito yung, kasi minsan sinasabi natin, kulang ako, parang lagi nating lagi kang kulang. Lagi Hindi. kulang no? Hindi. Kailangan din magpasalamat at grateful sa mga bagay na ibinigay sa atin ng Diyos at yung mga binigay sa atin ng Diyos, huwag mo sarilinin din. Ibigay mo din sa ibang tao. Correct. In order for you to be grateful, in order for you to be happy, you need to serve other people as well. Yes. Kasi minsan, inisip, lahat yan, award ko sa akin lang yan, no? Naku, hindi. Yun na nga oo. Yung yaman mo na yan, yung talentong mo yan, makita mo dapat na ibigay mo, ibahagi mo rin sa ibang tao. Oo. Kasi po yung Project Malasakit na, kayo po ba ang founder nun? Oo. Kasi siguro nakita nyo rin po doon sa mga documentaries na nagawa ninyo, hindi lang dapat tumigil doon. Halos kaedad po ng aking career sa Eyewitness ang Project Malasakit. Nagsimula po kami 2002, right after my very first documentary with the Mangyan. Noong 2001, 2002, nag-set up na po ako ng foundation, yung Project Malasakit. Kasi ang sakit na po ng puso ko, Father. Alam mo yung... Kami nahihirapan din habang pinapanood yun. Alam mo yung pupunta ka sa isang lugar tapos parang, parang sinasaksak yung puso mo, yung ganyan. Ang Tito Ambu ko rin po ang nagturo sa akin. Si Bishop Ambu rin po nagturo sa akin nung sabi niya, gusto mo bang matanggal yung sakit sa puso mo? Sabi niya, simple lang yan. Ang ibig sabihin ng malasakit is with pain. In English, compassion. Diba? Alam natin yan, Father. Means with, passion means pain. Diba? So, malasakit is means with, parang, tapos sakit is pain. Diba? So, yung malasakit is para kang nasasaktan. Hindi ka lang naaawa, para kang nasasaktan. Kasi kasama mo yun. Kung nararamdaman mo rin. Kapuso mo siya eh. Pareho, yung puso niya nararamdaman mo at parang sinasaksak din yung puso mo para kang nasasaktan. It's not sympathy, it's empathy. Diba? It's compassion, it's with pain. And how do you remove that pain? Tulungan mo yung taong yun. Tulungan mo yung kapatid mo. Tulungan mo yung kapuso mo. Diba? Tulungan mo yung kapwa mo. Para pag na-alleviate yung pain niya, the pain in your heart will also go away. So, sabi niya, yun ang ibig sabihin ng malasakit. You feel the pain of the capacity to feel the pain of other people. And in order to remove that pain, magmalasakit ka. Compassion. Ganoon din ang ginawa ni Jesus, na? Correct. Diba? Yung sasaktan din ng maraming tao, nakita niya yung sakit, yung pain na nakita niya sa ibang tao, and he also went through that pain. Yes. At saka siguro, yung pain na nararamdaman natin sa ngayon, inaakyat din natin sa pain ng ating Panginoon. No? We suffer with the Lord so that we could also transform that pain into love. Kasi yung pain natin, yung nakikita natin, yung kalungkutan ng ibang tao, hindi lang dapat tumigil doon, kundi yung malasakit, yung pag-ibig, yung pagmamahal na ibinibigay mo. Ini-extend nyo po yung kamay ninyo sa ibang tao. Di ba, Father, nakalimutan ko na lang yung exact verse, pero di ba sa Bible sabi, parang kung gusto mong ipakita yung pagmamahal mo kay Kristo, do it
by helping the least of your brethren. Do this to the least of my brethren, you do it Correct. unto me. Oo, yon. 'Di ba? Ano nga ba yung Father? Parang, 'di ba? Yata po. Oo, 'di ba? Parang whatever you do to the least of my brethren, you do unto me, 'di ba? Na kung gusto nating ipakita, kung ano man ang ginawa natin doon sa pinaka the last, the least and the lost of our society, ginagawa natin kay Kristo. Oo, kasi minsan iniisip natin, ay, di bale, hindi naman sila nakikilala ng lipunan, hayaan na natin sila. Ako. Hindi po, parang iniisip natin, hindi naman sila kilala, hindi naman ako makikilala dyan, hindi naman ako, wala namang mangyayari sa akin dyan. Pero whenever we do these things to the least of our brethren, actually, yun po yung nagpapalapit sa ating Panginoon. Correct, Yeah, correct. Ngayon po, lector din po pala kayo? Lector po ako sa Sacred Heart of Jesus Parish Shrine. So ano po yung naging impact naman po sa spiritual life niyo with all those documentaries that you have done? Ano naman po yung impact naman sa spiritual life po ninyo? Actually, Father, kaya po ako naging lector because I had to manage my mental health, my mental health. And nagpunta na po ako sa iba't ibang psychiatrist. Of course, nakatulong sa akin yung mga psychiatrists and the medicines that I need to take. Pero on top of that, sobrang laking tulong po sa akin yung pumasok sa simbahan at mag-lector because I learn something new every day just reading the Word of God. Sobrang nakaka-relate ako yung gano'n. Tapos in a way parang lumawak din yung pag-iisip ko whenever I do my scripts. So I think it just all fell into place na ang dami ko ng learnings sa documentary making. Tapos nadagdagan pa siya nung nakilala ko yung simbahan. In the same way na yung binabasa ko rin sa Bible as a lector, na-enrich din siya dahil meron na rin akong experience on the field. So, it's really a way of life. Nakakatuwa. As in, ganun. Kasi umiikot din po yun no? Parang kapag hindi naman natin isinabuhay yung mga natutunan natin sa simbahan, parang wala naman Walang saysay. Walang saysay. Pero Correct. kapag doon naman, ginagawa lang natin dahil naaawa lang tayo sa mga tao at wala namang Diyos, parang ginagamit mo lang din yung mga tao. So kailangan dalawa po yun. No? Whenever we try to love God, we also try to love our neighbor. And whenever we love our neighbor, we also love God. It's both. No po? Parang lumalalim yung mga kwentong na ikukwento ko sa Eyewitness dahil nakilala ko na ang Panginoon. Tas in the same way na yung pag-preach ko ng Word of God, lumalalim din kasi nakilala ko na yung bansa at nakilala ko na yung kapwa. So, it just goes hand in hand. Curious lang po ako dahil gusto nyo bang baguhin ang mundo, Pilipinas? Ganyan. Lahat naman tayo gustong baguhin ang mundo. Hindi ba minsan yung ibang tao, para mabago daw nila ang mundo, gusto nila maging politiko? Ay, ayoko. Ako hindi. Lagi ko sinasabi, hindi mo kailangang maging milyonaryo. Hindi mo kailangang maging politiko para maging instrumento ng pagbabago. Every little thing that you do can spark change. Diba? Ako masaya na ako doing my own little way to change the world. And hoping na kung ano po yung ginawa ninyo, gagawin din po ng ibang tao sa ibang tao. Parang Pay it forward po. Correct, 'di ba? Parang kami po sa Project Malasakit, nagpapaaral po kami ng mga child laborers at saka ng mga katutubo at mga kailangan ng May mga graduates na po tayo. Ang dami na po. Oo. May mga graduates na po kami. Tapos ang pinakamasayang-masaya ako, Father, kapag yung gumraduate na siya, tapos alam ko, bumabalik, tumutulong siya. Like, may isa kaming graduate, ang pangalan niya Losalyn Dimaano, taga Mindoro. Pinaaral namin siya, nagtapos siya ng BS Education. Tapos, pagkatapos niya ng BS Education, may mga nag-offer na sa kanya na magtrabaho sa bayan, sa Calapan. Alam mo, si Losalyn, bumalik sa bundok. Para tumulong. Nagtuturo siya ng literacy. Allowance lang nakukuha niya. At nakita niya din yung value ng pagtuturo. Hindi ko alam, pero parang ako,
pwede namang mas malaki ang kitain ni Rosaline eh. Pero bakit nag-volunteer teacher sa bundok? Tapos yung isa naming teacher, si Patrick Reyes, taga Mindoro rin. Ay, Diyos ko, tumatawid talaga ng mga ilog. Pwede namang magkaroon ng mas magandang buhay. Pero si Patrick, andoon, sa bungabong, as in, naglalakad. Ay, grabe talaga. Sabi ko, parang pag tinanong ko sila, sabi niya, ma'am, natulungan niyo po kami. Tutulong naman po kami. Kasi siguro, ma'am, hindi niyo na naman kailangan ng tulong. Sabi ko, oo, wag mo na akong tulungan. Pero tumulong ka sa community mo. Yun. Yung mga teachers namin, meron akong seaman, taga Bulinaw, Pangasinan, si Joselito. Sobrang love na love ko yung batang yun. Ayun na siya, nasa Singapore na siya ngayon, working sa isang barko. Pero umuwi yun sa Bulinaw, doon sa Silaki Island. At ano gagawin niyo po? Ay, nagbibigay ng trabaho. Oo, tapos yung ate niya, nagbibigay ng teacher din ngayon. Sobrang, alam mo yun, binabalikan nila. Natulungan sila, kaya gusto rin tutulong din kami. Dapat ganun po, Yun yung pinaka sobrang ang saya-saya ko kapag ganun. Kapag yung scholar na natulungan namin ay tutulong din sa iba. Yung blessing, yung grasya na nakuha nila, binibigay din nila sa sobrang ibang malulungkot talaga ako, Father, kapag meron akong pinaaral tapos biglang naging kurakot. Malulungkot talaga ako. Malulungkot ako. Pero awa ng Panginoon, lahat naman nung naipagtapos namin, they turned out well and they're doing their whatever they can dun sa kanilang community. Kung kayo ba tatanungin yung mga yung mga documents, documentaries na nagawa ninyo, gusto nyo ba silang, kunyari, yung mga bata sana makalaya na sila sa piitan, yung mga batang or yung mga nasa bundok, gusto na ba natin nasa ibaba na lang sana kayo, wag na kayo diyan? Ay, hindi po. O gusto nyo na ganun pa rin pero kailangan may improvement sa mga buhay din nila? Hindi po ako naniniwala na para mag-improve ang buhay ng isang tao ay dalhin namin siya sa syudad. Yun na nga po. Kasi improve natin yung community. 'Di ba? Improve yung community, pero wag silang tatanggalin doon sa community. So natutuwa ako kapag yung mga scholars namin binabalik nila doon sa community nila. Kasi kapag tinulungan mo yung isang bata lang, tas in-approach mo siya from her community, anong nangyari? Natulungan mo yung batang yon, pero marami pang bata na maiiwan. 'Di ba? So, lahat po ng mga scholars namin, hindi po namin dinadala ng Maynila. Hinahanap po namin yung pinakamalapit na public school doon po sa lugar. Tapos doon po namin siya pinapaaral. Tapos every now and then, pumupunta kami sa community, tinatanong namin, ano bang pangangailangan nyo dito? So, usually yung mga scholars namin, kung ano yung community nila, pag kailangan nila halimbawa ng tubig, kailangan nila ng solar power, we try to provide. Yung community ng aming scholars, yun na rin yung parang adopted community namin. Because you cannot just help one child, di ba? Yeah. You try to help the community as well. Sa simula po nung pagdo-document po natin sa Eyewitness, lahat po ba yun naging better na rin po? Hindi lahat, Father. Ang hirap. Mahirap. Hindi, yung community na yun, nagkaroon pa po ba ng development pa simula nung... Meron pong mga communities na natutulungan kami, pero hindi po lahat. Kasi minsan masyadong malalim talaga yung problema, minsan hindi cooperative yung local government, meron din syempreng mga limitations, at minsan, sad to say, merong mga magulang at mga bata na ayaw mag-aral. So, we try to help in any way we can, pero hindi guarantee. Hindi guarantee. So yung ito pong mga documentaries, ito yung life experiences niyo po sa mga tao na hindi namin nakikita at nagpapasalamat kami dahil pinakita niyo po sa amin yung mga yon. Ano po yung mga reflections po ninyo sa mga bagay-bagay na nangyari po doon? Ay, nako, marami, oo. Basta ako po, I try my best na every documentary that we make, meron akong life learning, meron akong matututuhan. So, binablanko ko po yung utak ko pag pupunta ako sa isang
community para talagang wala kang prejudice. Wala kang biases. Yung bang kunin mo talaga kung ano yung kultura nila, yung tradisyon nila na hindi dapat open-minded ka. Oo, minsan kasi iniisip natin, dapat ganito ka, dapat ganito ni community mo, yung dapat yung paraan mo ng pagkikipag-usap dapat ganito. Of course, I try to inject kung ano man yung mga views ko. Kapag feeling ko mali talaga, 'di ba? Halimbawa, sexual abuse. Parang mali hindi talaga. ko alam kung anong libro pwedeng ma-justify ang sexual abuse. Hindi po. 'Di ba? Child abuse. Hindi ko alam paano ma-justify 'yon. Wala talaga 'yon. Ako, there are certain issues that I put my foot down. Na ito pasensya na po pero mali po to. And you try to somehow hindi naman condescending sa kanila, pero you somehow try to inject kahit papano, pero hindi po ba? Totoo naman. Pag mali talagang mali. Talaga. Pero kung ano yung tradisyon, yung kultura nila, hindi natin babaguhin just for the sake na maging ikaw ako at ako ikaw. Oo. No? Kasi syempre, mas alam nila kung ano yung community na ginagalawan nila. Pero merong mga certain things na talagang kailangan mo talagang manindigan. Di ba? Bilang storyteller po, kasi parang yung documentary natin is more of storytelling. Kung ano po yung nangyayari, binibigay lang po natin sa ibang tao. Parang storyteller, nagkukwento po tayo. Pero how do you describe yourself as a storyteller? Yung nakikita nyo yung buhay nyo sa ibang tao, parang gusto nyong makita yung sarili nyo sa ibang tao ba? Or nakikita nyo lang yan from afar as a storyteller? Ako po ay estudyante. Yun ang tinitingnan ko. I'm a student of life. So whenever I tell my stories, ito yung bahagi ng aking mga learnings sa buhay. Tulad ninyong lahat. Nag-aaral pa rin ako sa buhay kung paano i-navigate itong buhay na ito. Kasi kapag tiningnan mo na kaagad yung sarili mo na you're a preacher or a teacher, medyo baka mamaya hindi ka na maging open doon sa ideas ng iba. So, estudyante ako. Estudyante ako ng buhay. Tulad ng maraming tao, kapatuloy ko pa rin kinakapa kung paano nga ba dapat mabuhay sa mundong ito. Kasi feeling ko kapag lumevel ako ng gano'n, na lahat tayo pare-parehong estudyante, less yung judgment, less yung prejudice, less yung biases. Talagang mas bukas ang isip mo doon sa mga storyang nakukuha mo. Kasi maraming konsepto na dapat tayong matutunan, hindi lamang kung ano yung naisip natin o sa libro o yung mga nakakasalamuhan na maraming aspeto ng buhay na hindi pa natin alam. Oo. Ako ngayon, teacher po ako sa UP. Nagtuturo ako ng journalism. Pero ganun ko rin ina-approach yung aking mga klase na, estudyante ko kayo, teacher niyo ako magbibigay ng grade sa inyo, pero natututo rin ako every time nag-uusap tayo. Mas maganda yung mga discussion, mga class discussion. Kasi doon natin, natututo din tayo kung ano yung nasasabi nila. No? Kaya po yung dialogue, no? Yung pakikipag-communicate natin sa ibang tao, hindi lang one-sided. Kung ano yung naisip ko, parang spoon-feeding. No? Correct. Pero hindi nila ako pwedeng bigyan ng 5. Pero po pwede mo sila bigyan. Pero ako, pwede. Sige po, nasa huling bahagi na po tayo na ating ang ating Friar's Desk, no, ating programa. Pwede niyo pong maibigay yung final message o yung imbitahan po natin ang mga nakikinig po sa atin sa ating 25 years ng Eyewitness. Ito po. 25 years na po ang Eyewitness. Maraming salamat po sa lahat ng mga sumusuporta at nanonood ng aming mga documentaries. Ang Eyewitness po ang unang documentary program in the Philippines at nung kinonceptualize po itong programang ito, hindi po namin naisip na aabot po kami ng 25 years. Malaking karangalan po sa amin na ngayon yung salitang documentary ay
ay alam na ng maraming tao dito sa Pilipinas at marami na ring mga nangangarap na maging dokumentarista. Ipagpatuloy nyo lang po yan at masaya po kami na marami po tayong gustong lumikha ng mga dokumentaryo. Suportahan niyo po sana ang Eyewitness. Kami po ay umiere tuwing Sabado at meron po kaming mga inihandang mga bagong documentaries para sa aming anniversary episodes. Abangan niyo po yan. At maraming salamat po sa UST for inviting us dito sa lalo na sa pag-celebrate ng 25 years ng Eyewitness. Thank you po. Journalism through storytelling helps shape and build better communities. It is indeed a powerful tool to make people aware and realize the complexity of life we are in. And hopefully, we can heal an otherwise broken society. Thank you, Ms. Cara. Salamat po, Salamat Father. for sharing us your life and giving us your valuable time and presence. And thank you, everyone, for watching us. Laudare, benedicere, predicare. Let us all praise, bless, and preach the Word of God. Have a good day, everyone, and God bless us all. And this is Friar's Desk.